Karinderya ni Manang Rosinga at Kalamansi. Magandang araw sa inyo at sa lahat na masugid na tagapakinig sa channel na ito. Itago mo na lang ako sa pangalang Erwin. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay na karanasan ng aking ama noong siya ay binatilyo pa lamang. 16 na taong gulang pa lang si Tatay Atong nang may isang dayuhang mananambala na ang pangalan ay Bonela ang naging kaibigan ni Lolo Gomer na siyang ama naman ni Tatay Atong. Napakabait na tao ni Mang Bonela. Isa itong mananambala ng mga nakagat ng ahas at nagbebenta na rin ng mga gamot na nakalagay sa butilya para sa nakagat ng ahas at alupihan. Naglilibot sa mga bayan-bayan si Mang Bonela para manggamot at magbenta. Sa tuwing naglilibot sa kanilang bayan si Mang Bonela ay palagi nitong kasama ang aking Lolo Gomer at si Tatay Atong. Tinuruan din kasi ni Mang Bonel si Lolo Gomer kung paano magtambal ng mga nakagat ng ahas. Nang mga panahon na yun ay mahirap ang buhay ni na Tatay Atong. Pag-aabaka ang kanilang hanap buhay. Kaya naman, kapag ubos na ang mga abaka, ay naghihintay ulit sila ng sunod na taon. Pangingisda ang alternatibong nagiging hanap buhay nila kapag wala nang magapas na abaka. Dumadayo sila sa malayong lugar upang makahuli ng maraming isda. Isang araw, panahon ng bakasyon noon ng mga estudyante. Kakagraduate lang ni Tatay Atong sa high school nang kausapin siya ng kanyang mga magulang. Kailangan muna niyang huminto sa pag-aaral para mapag-ipunan ang matrikula sa kanyang pagkokolehiyo. Nauunawaan naman agad ni Tatay Atong ang lahat, kaya nakiusap din siya kina Lolo Gomer at ina ni Tatay Atong na si Lola Clara. Gustong sumama ni Tatay Atong kay Mang Bonel sa mga bayan-bayan para maglibot at maghanap ng matatambala. Hindi naman tumutol pa ang kanyang mga magulang sa kagustuhan na rin na matuto si tatay sa pagtatambal at makarating sa iba't ibang lugar sa kanilang probinsya. Madaling araw ng Sabado ay nagpaalam na sina Tatay Atong at Mang Bonel sa aking lolo at lola na sila ay aalis na. Naririnig na nila ang paparating na bus na kanilang sasakyan papunta sa malayong bayan ng San Antonio. Masayang pinanood ni Tatay Atong ang kanilang dinadaanan. Excited siyang makarating sa ibang bayan na sakop ng kanilang probinsya. Sa edad niya kasing iyon ay 3 bayan pa lang ang kanyang narating. Ang bayan ng San Antonio ay halos pinakadulong bayan na ng kanilang probinsya. Mahigit 5 oras ang kanilang biyahe, kaya inabot ng antok si Tatay Atong. At ganun din si Mang Bonela. At kung pagmamasdan ay para silang mag-ama na natutulog sa biyahe. Naalimpungatan sila nang sumigaw ang konduktor na nasa bayan na sila ng San Antonio. Pupungas-pungas na tumayo sina Mang Bonela at Tatay Atong. Saka bumaba sa pinakabayan ng San Antonio. Maraming kabahayan ang kanilang nadaanan. Naghahanap muna sila ng makakainan. Mag-aalas 10 na ng umaga, kaya nakaramdam sila ng gutom. Nakakita naman agad sila ng isang karinderya sa bandang dulo ng bayan. At nang kanilang tignan ang pangalan ng karinderya, ay nabasa nila ang nakasulat sa labas ng karinderya. Halina sa karinderya ni Manang Rosinga. Tahimik na umupo sina Tatay Atong at Mang Bonel sa isang sulok ng karinderya. Sakto lang ang laki ng karinderya. May 3 mahahabang mesa at mga bangko sa loob ng karinderyang yun. Isang babaeng payat na ang edad ay nasa 50 ang nakita ni na Tatay Atong. Abalang-abala ito sa pagsasandok ng ulam sa mangkok. Pasimpleng tinanong ni Mang Bonel ang isang customer na babae kung sino ang babaeng nagsasandok ng ulam.
Natahimik si Mang Bunel nang sumagot ang babae at sinabi na ang babaeng yon ay si Manang Rosinga. Pinipilahan ang karinderyang yon, dagdag pa ng babae, dahil napakasarap ng mga pagkain. Bukod sa mura lang, ay marami kong sumandok ng ulam si Manang Rosinga. Dahil gutom na sina Tatay Atong at Mang Bunel, napapalunok-laway sila nang dumating ang kanilang order. Unang ibinigay sa kanila ay ang sabaw na umuusok pa. Hindi napigilan ni Tatay Atong ang sarili. Inamoy-amoy niya ang mangkok na puno ng sabaw. Napakabango nito at masarap sa pang-amoy. Kaya naman dahan-dahan niya itong inihipan bago hinigop. Tahimik at pangiti-ngiti lang na nagmamasid sa paligid si Mang Bunel. Hinayaan na lang niya na maubos muna ni Tatay Atong ang sabaw. Sakto naman na may 3 kalalakihan ang dumating sa karinderya at naupo di kalayuan sa pwesto nila. Nang tanungin ng isa sa bagong dating kung karne ba ang o-orderin nilang ulam, ay umiling agad ito na ikinatahimik ng mga kasama nito. Nakita ni Mang Bunel ang pagbubulungan ng mga 3 lalaki. Dahil nasaksihan yon ni Mang Bunel ay kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya bago pa sumubo ng adobong baboy sina Tatay Atong, ay pasimple niya na itong pinigil na ikinabigla naman ni Tatay. Humingi muna ng kalamansi si Mang Bunel sa isang serbedora. Ngunit mabilis ang naging pag-iling nito. Ayon sa babae, ay hindi sila nagbibigay ng kalamansi sa mga customer. Sa halip ay suka, patis at toyo lang na nasa mesa ang kanilang ibinibigay. Nabaling ang paningin ni Mang Rosinga sa mesa nila. Nagkasalubong ang paningin ni Mang Bunel at Manang Rosinga na para bang nagsusukatan ng kung anuman. Nang mapansin ito ni Tatay Atong ay agad na siniko niya si Mang Bunel, kaya ito ay napalingon sa kanya. Hindi pinayagan ni Mang Bunel si Tatay Atong na kainin ang adobo. Bagkus ay umorder ulit sila ng gulay na langka at gabi na may sahog ng suso. Nagsawalang kibo na lang si Tatay sa nangyari. Batid niya na may ibig ipahiwatig sa kanya si Mang Bunel kung bakit siya pinagbawalan nitong kainin ang adobong baboy. Pagkatapos kumain ay naglibot na sa bayan ang dalawa. Habang nasa daan ay panay ang tingin ni Tatay kay Mang Bunel. Hinihintay niyang unang magsalita sa kanya si Mang Bunel. Subalit, seryoso lang itong naglalakad habang tila may malalim na iniisip. Habang naglilibot sa bayan ay naghahanap si Mang Bunel ng mabibiling kalamansi. Hanggang sa may tindahan silang nakita na may tindang kalamansi. Marami ang binili ni Mang Bunel at isinilid agad ito sa dala nilang baga. Inisip ni Tatay na mahilig pala sa sawsawang kalamansi ang kanyang kasama. Bagay na ipinagtaka niya. Dahil ang mga araw na pinapakain ito ng kanyang ama doon sa kanila mismo, ni minsan ay hindi ito nagsawsaw ng kalamansi kahit may mga kalamansi sa kanilang mesa. Mag-aalas 5 na ng hapon nang nagpasya si Mang Bunel na maghanap sila ng makakainan at pwedeng matuluyan na pansamantala. Sinabi ni Mang Bunel na maaga silang kakain ng hapunan para diretso na tulog sa oras na may nakita silang matutulugan. Mahabang pila ang kanilang naabutan sa karinderya ni Manang Rosinga. Mas marami palang customer sa gabi ang karinderya. Naghanap muna sila ng mauupuan. Pagkatapos ay kinawayan ang serbedora. Ikinagulat ni Tatay Atong nang umorder ulit ng adobong baboy si Mang Bunel. Samantalang hindi nila kinain ang putahing yun noong umaga. Gusto himang magtanong ni Tatay Atong, mas minabuti niyang manahimik na lang. Maya-maya, isang grupo ng 5 kabataan ang dumating sa karinderya. Kakaalis lang ng mga kumain sa katabing mesa ni Tatay Atong, kaya doon naupo ang 5. Napatingin ang mga ito sa kanilang dalawa ni Mang Bunel. Dinig nila ang mga kwento at pahapyaw ng 5 kabataan.
Ayon sa binatilyo, ay pinag-iingat sila ng mga kapatid niya ng kanyang papa dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kabataan sa kanilang bayan. Kinakitaan nila ng takot ang mga kasama ng binatilyo. Hindi makapaniwala ang mga ito at bumalatay ang takot at pag-aalala sa mga mata ng mga kasama ng binatilyo. Samantalang si Mang Bonel ay tahimik lang na nakikinig. Habang nakapikit ay naghihintay ng order nilang pagkain. Unang kita pa lang niya sa may-ari ng karinderya, ramdam niya na may kakaiba sa pagkatao nito. Maya-maya, sa wakas dumating na ang order na pagkain ni na Tatay Atong. Hindi siya kumain hanggat hindi sinasabi ni Mang Bonel na noon ay abala sa pagpiga ng kalamansi sa isang platito. Napakunot noon na lang si tatay dahil paulit-ulit lang na pinipiga ni Mang Bonel ang mga kalamansi. Kahit halos wala nang lumalabas na katas mula dito. Tila ba sinasadya nitong ipakita sa may-ari at serbidora sa karinderyang iyon. Hindi nga nagtagal ay isang babaeng serbidora ang nagmamadaling lumapit sa mesa nila. Natataranta nitong sinabi na alisin ang kalamansi at baka makita ng kanilang amo na ay matanggal sa trabaho. Nagtataka din ang iba pang mga kumakain sa karinderya. Napansin ni Tatay Atong ang panay sulyap ng masama ng isa pang serbidora sa kanila. Tinanong ni Mang Bonel kung bakit ipinagbabawal ang kalamansi sa karinderyang yun. Samantalang halos lahat ng napuntahan niyang karinderya ay may kalamansi nang nakahanda sa mesa. Nakaramdam ng awa si Mang Bonel sa serbidora na halos umiyak na sa pagmamakaawa sa kanya. Kaya tinapon ni Mang Bonel sa pinakamalapit na basaruhan ang kalamansing nasa platito. Bago umalis ang serbidora ay mabilis na tinanong ni Mang Bonel kung may alam ba itong kwarto na paupahan. Sumagot naman agad ang babae na meron daw. At yun ay pag-aari ni Manang Rosing, ang may-ari ng karinderya. Tinawag ng babae ang isa pang serbidora na masama ang tingin sa kanila. Napag-alaman ni Mang Bonel na pamangkin ito ni Manang Rosing. Bukod pa doon, ay kanang kamay din ito sa karinderya at sa mga paupahan. Nagulat sina Tatay Atong nang malaman nila na ang kwartong maaari nilang tuluyan ay napakamura sa halagang 30 pesos isang gabi. Nakahinga ng maluwag si Tatay Atong. Sa wakas ay meron na silang matutuluyan ni Mang Bonel. Ipinabalot na lang ni Mang Bonel ang pagkain nila Tatay Atong. Para di magduda ang mga tauhan ng karinderya ay nagpanggap si Mang Bonel na masakit ang kanyang tiyan. Ilang sandali silang naghintay bago sila nilapitan ng babae. Mula sa karinderya ay isang kalye lang ang layo ng pinagdalhan sa kanila. Isang buong bahay ang kanilang nakita. May nagsilipan ng mga umuupa nang magbukas ang pinakagate ng bahay. Ang buong bahay ay pinaghati-hati sa 6 na kwarto. At nang makapasok na sa loob ang babae, ay nagtayuan ang mga umuupa. Nakita ni na Tatay Atong na nagmamadaling nagtakbuhan ang mga ito papunta sa kanilang mga kwarto. Parang natatakot sila sa babae o baka yun lang talaga ang patakaran nito sa paupahan. Ang umalis sa sala kapag may bisita. Ipinaliwanag ng babae kay Mang Bonel na kailangan nilang magdagdag ng bayad sa ilaw at tubig. Kaya binayaran na ni Mang Bonel ang buong 1 linggo na ilalagi nila ni Tatay Atong. Nagulat sila nang pumaswit ang babae. Maya-maya, sabay-sabay na bumukas ang pintuan ng mga kwarto at mula sa loob ay nagmamadaling lumabas ang mga umuupa. Ipinakilala sila ng babae sa lahat ng umuupa sa bawat kwarto. Tinawag nito ang isang lalaki at ibinilin dito na kapag may problema ay tawagin lang siya nito. Tumango naman ang lalaki na may maputlang balat. Nagpaalam na sa kanila ang babae. Pagkalabas nito ng gate ay nagmamadaling isinarado ng maputlang lalaki ang gate. Nagpasukan na rin sila sa kani-kanilang kwarto. Bumalik sa likod ng bahay ang maputlang lalaki.
Pag may nangyaring masama sa akin, alam na ninyo kung sino ang may gawa ah. Wika ng isang lalaki na katabi ng kwartong nakuha nila. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Basta magdasal ka palagi at mag-iingat. Uuwi ka ng maaga. Kailangan bago dumilim nandito ka na. Sagot naman ng isang boses lalaki. Punot noo sina Tatay Atong at Mang Bonel nang marinig yun. Napapaisip tuloy sila kung ano ba ang nangyari sa lalaking nagsasalita. Dahil sa tono ng pananalita nito ay para bang may nagbabanta sa buhay nito. Hindi napigilan ni Mang Bonel ang lumabas ng kwarto. Nakasunod naman agad si Tatay Atong at pagdating nila sa sala ay saglit na naupo si Mang Bonel. Kakaiba ang pakiramdam niya sa bahay na yun. Yung ramdam mo na may ibang nakatingin sa'yo ng palihim. Napangiti si Mang Bonel nang may lumabas na isang lalaki sa isang kwarto. Nagpakilala ito bilang si Alex at itinuro sa kanila kung nasaan ang kusina at banyo. Ayon kay Alex, hanggang alas 9 lang ng gabi pwedeng gumamit ng banyo at kusina dahil saktong alas 9 pa ipapadlak ang mga ito. Naguguluhan na nagtanong si Mang Bonel kay Alex at maging si Tatay Atong ay napakunot-noo din. Nagulat sina Mang Bonel at Tatay Atong nang sabihin ni Alex na may gumagalang aswang sa bayan. Kapag alas 9 na ng gabi ay pinagbabawalan ng otoridad ang mga tao na lumabas pa ng mga bahay. Dahil nga kagaya ng narinig ni Mang Bonel at Tatay Atong sa mga kabataan sa karinderya ay marami nang naging biktima ang mga aswang. Hindi lang sa bayan nila maging sa mga karatig pang bayan. Alas 8:30 ng gabi, makikitang panilabas-pasok sa pintuan ng dalawang lalaki na nagbula sa katabing kwarto ni Tatay Atong. Tatayo tapos uupo sa sala ang dalawa, tapos tatayo at sisilip ulit sa gate. Mula sa nakabukas na pintuan ng kwarto ay nakikita nila ang dalawa. Hindi nakatiis si Mang Bonel. Lumabas siya at inalam kung ano ang nangyayari. Ayon sa dalawang lalaki na nasa edad 20 pataas, hinihintay nilang umuwi ang kaibigan at kasama nila sa kwarto na si Lloyd. Nakita ni Tatay Atong ang labis na pag-aalala sa dalawa. Nang pasado alas 9 na ay hindi pa rin dumarating ang kaibigan ng mga to. Nakatulugan na ng dalawa ang paghihintay kay Lloyd. Pasado alauna na ng madaling araw nang makatulog na sa sala ang magkakaibigan. Napapailing naman na nag-uusap sina Mang Bonel at Tatay Atong habang tinititigan ang dalawa. Naalala ni Mang Bonel ang ipinabalot nilang pagkain, ang adobong baboy, kanin at sabaw na kanilang binili sa karinderya ni Manang Rosinga. Inutusan nito si Tatay Atong na ilagay ang ulam sa plato. Isinarado ni Mang Bonel at Tatay Atong ang pintuan ng kwarto. Tinitigan muna ni Mang Bonel at Tatay Atong bago tuluyang pinigaan ng kalamansi ang ulam. Kumuha pa ng 2 plato si Tatay at inilagay ang tig-2 supot ng kanin doon sa plato. Nang makalipas ang ilang sandali sa paghihintay ni Mang Bonel, narinig na lang ni Tatay na napamura at namumula sa galit ang mukha ni Mang Bonel. Nang ituro sa kanya ang laman ng plato, nanlaki ang mga mata ni Tatay Atong dahil ang adobong karne na nakita niya kanina ay naging daliri ng tao. Napatakbo si Tatay Atong sa labas ng kwarto para sumuka, ngunit sarado na ang pintuan. Dahil sa ingay ng pagtakbo niya ay nagising ang dalawang magkakaibigan na naghihintay pagdating ng kaibigan nilang si Lloyd. Nagtaka ang dalawa sa nangyari kay Tatay Atong at nang sumilip ang dalawa sa kwarto ni Mang Bonel, maging ang magkakaibigan ay nasuka din. Kitang-kita nila ang daliri sa plato na naging dahilan para tumakbo sila sa sala. Dahil sa sabay-sabay na pagduduwala, nakita nilang lumabas ng kwarto si Alex. Nagmamadaling pumasok si Tatay Atong sa kanilang kwarto at itinago ang plato na may lamang daliri ng tao.
Maya-maya isang katok ang nagpalingon kay Mang Bonel sa pintuan. May problema ba? Bakit parang nagkakagulo kayo? Baka makatulong ako. Nagdududang tanong ni Alex. Pinabulaanan naman agad ni Mang Bonel ang tanong nito. Sinabi niya na namamahay lang sila kaya hindi makatulog. Sinabi ng dalawang lalaki na hindi pa umuuwi ang kaibigan nilang si Lloyd, na parang binaliwala naman ng lalaki. Pumasok na ang dalawa sa loob ng kwarto nila. Isinarado naman ni Mang Bonel at Tatay Atong ang pintuan ng kwarto nila. Kakaiba ang kinikilos ni Alex. Hindi man lang nagulat nang sabihin ng dalawa na hindi pa nakakauwi ang isang umuupa sa apartment. Umaga na ngunit wala pang Lloyd na dumating. Naalarma na ang lahat ng umuupa sa bahay maliban kay Alex na maagang umalis para pumunta sa karinderya. Singan ni Mang Bonel at Lolo Atong ang lahat ng umuupa sa bahay na nag-uusap-usap sa sala. Nakasarado pa rin ang pintuan kaya hindi maririnig ang pinag-uusapan ng mga ito sa labas ng bahay. Nakatingin sa kanila ang lahat ng nasa sala at nang makalabas na sila sa kwarto ay sabay-sabay silang tinanong ng mga to kung totoo ba yung kinukwento ng dalawang kaibigan ni Lloyd hingil sa karne na naging daliri ng tao. Nagkatinginan si Mang Bonel at Tatay. Nang makita niyang tumango si Mang Bonel, ay nagmamadaling bumalik sa loob ng kwarto si Tatay Atong at kinuha ang plato na may lamang daliri. Hindi napigilan ng lahat ng naroon ang tumakbo sa kusina para sumuka. Hindi sila makapaniwala na totoo ang kanilang nakikita. Kaya para makasigurado nang makabuelo na ang dalawang lalaki, ay nagmamadali ang mga ito na lumabas ng bahay at bumili ng ulam sa karinderya ni Manang Rosing. Naabutan nila na may lalaking kausap si Manang Rosing sa labas ng karinderya nito. Nang mamataan sila ni Manang Rosing na parating, ay biglang huminto ang mga ito sa pagkukwentuhan. Matatalim ang mga mata ng dalawa. Pagkatapos bumili ng bagong lutong kare-kare at kalderetang baboy, ay nagmamadali nang bumalik sa kanilang inuupahang kwarto ang dalawa. Naabutan nila sa sala ang isang babae na may edad na naabala sa pagkukwento. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay at nakinig. Ayon sa kwento ng babae, nakita niya na nagmamadaling naglalakad habang pauwi si Lloyd. Nang gabi na yon, mga bandang 7:00 siguro, kapansin-pansin lang na tila may kinakatakutan ang binata dahil patingin-tingin ito sa paligid na para bang may naghahabol sa kanya. Bakas ang magkahalong pag-aalala at takot sa mukha ng iba pang mga nakatira sa bahay na tinutuluyan ni Tatay Atong. Takot para sa kaligtasan nilang lahat habang nasa bahay sila, at takot sa kung ano ang tunay na nangyari sa kaibigan at kasamahan nila na si Lloyd. Hanggang sa nagmamadali nang inilagay ng dalawang lalaki ang biniling ulam sa plato. Sa harap nilang lahat ay hinamon nila si Mang Bonel na pigaan ito ng kalamansi. Para napatunayan na tama ang hinala nila, inabutan ni Mang Bonel ng tigta-3 piraso ng kalamansi ang mga lalaki para ipiga sa 2 plato, at nagmamadali naman na sumunod ang lalaki. Pagkatapos niyang pigaan ang karne, ay kabado ang bawat isa sa magiging resulta. Nakakailang segundo pa lang ang nakakalipas, ang laman ng 2 plato ay napalitan ng tenga ng tao na may butas pa at putol-putol na binti ng isang sanggol. Bago pa may kumatok sa pintuan ng bahay, ay naitapon na nila sa basurahan ang laman ng plato. Napagbuksan nila si Alex na para bang nagtataka kung bakit nakasarado ang pintuan. Nagkanya-kanya nang pasok sa mga kwarto nila ang mga ito. Binulungan ni Tatay Atong si Mang Bonel na umalis na sila sa bahay, ngunit tumanggi ito at bayad na sila ng 1 linggo, kaya tatapusin nila ang pagtitira nila sa bahay na yon. Niyaya ni Mang Bonel si Tatay Atong na maligo sa likod ng bahay para makapaglibot sila
at makapagtinda na rin. Pagbungad pa lang nila sa likod ng bahay ay nakaamoy na sila ng hindi kaaya-ayang amoy. Na nag-ikot si Mang Bonel sa likod ng bahay at doon niya nakita ang isang kubo. Papalapit na siya nang lumabas naman ang lalaki maputla. Siya yung kinausap ng kanang kamay ni Manang Rosing. Sinabihan sila na magmadaling maligo at umalis na sa banyo. Habang naglalakad ay napasulyap sina Mang Bonel at Tatay Atong sa karinderya ni Manang Rosing. Yang masaya na nag-uusap ang mag-among sina Manang Rosing at Alex. Mabenta talaga ang karinderya ng babae sa mga tao. Nakakaawa lang isipin na matagal nang kumakain ng karneng tao ang mga residente ng bayan. Nabahala ng husto si Mang Bonel, lalo pa at may mga batang walang muwang ang nagiging biktima. May pumaradang mobile police sa tapat ng tindahan. Tila nataranta naman si Manang Rosing sa pag-aasikaso sa 3 pulis. Nakakita ng pagkakataon si Mang Bonel kaya niyaya niya si Tatay Atong na kumain na siyang ikinagulat naman ni Tatay. Nakita nila na may mga bagong lutong putahe at mukhang masasarap tignan. Umuusok pa ang mga ito at nakaramdam sila ng gutom. Dahil alam na nila ang tunay na karneng ginagamit ni Manang Rosing, gulay na lang na walang sahog na karne ang pinili nilang ulam. Gusto lang ni Mang Bonel at Tatay Atong na magmanman sa mga galaw ni Manang Rosing at mga tauhan nito. Nang matapos na silang kumain ay nagmamadaling umalis si Mang Bonel at Tatay Atong. Naghanap sila ng bakanting lugar para dun pag-usapan ang mga gagawin sa kinagabihan. Pinayuhan ni Tatay si Mang Bonel na magsuplong na sila sa mga pulis. Subalit umiling si Mang Bonel at sinabi nito na kailangan pa nila ng sapat na ebidensya dahil pagka nagkataon sila pa ang mapapasama, lalo na at dayuhan lang sila sa lugar. Sinadya ni na Tatay Atong at Mang Bonel na huwag matulog ng gabi na yon. Tinuldukan na nila o balak nilang tuldukan ang mga kasamaan ni Manang Rosing at mga tauhan nito. Marami nang nawawalang residente sa bayang yon at karatig bayan. At dahil walang nahuhuling salarin, patuloy na namamayagpag ang kasamaan ni Manang Rosing. Bago maghapunan ay bumili ng 3 bote ng alak sina Mang Bonel at Tatay Atong. Gulat na gulat ang mga umuupa nang yayain ang mga ito na uminom si Alex at ang lalaki nasa likod ng bahay. Nang kamalay-malay ang mga ito sa plano ng dalawa. Sinadyang lasingin ni Mang Bonel ang dalawa. Agad namang naunawaan ng iba nilang kasama na may pinaplano sina Tatay Atong. Sinadya nilang padlakan ang kwarto ni Alex at sa kwarto din ito nila pinatulog ang isa pang lalaki na nakatira sa likod ng bahay. Mag-aalas 11 na ng gabi nang lisanin ni Mang Bonel at Tatay Atong ang bahay. Tahimik naman na nag-aabang ang iba nilang kasama sa mga mangyayaring katulad ng napag-usapan nila. Nang sa wakas ay nakalabas na sila sa gate, nagmamadali naman na sinarado ng kaibigan ni Lloyd ang gate at pumasok na rin sa loob ng bahay. Bakas pa rin ang pamumugto ng mga mata nito dahil sa paulit-ulit na pag-iyak. Wala pa rin silang balita kung ano ang nangyari kay Lloyd. Ayon sa mga pulis, 24 oras dapat ang kailangang hintayin para masabi na nawawala ang isang tao. Kasunod na naglalakad at pakubli-kubli sa kalsada sina Tatay Atong at Mang Bonel. Ilang tipa na lang ang layo ay ang karinderya na ni Manang Rosing. Sandaling nakiramdam ang dalawa sa paligid at nang palabas na sila sa posteng pinagkukublian nila, bumalik sila sa pinagtataguan dahil narinig nilang nagbukas ang pintuan ng karinderya. Ang sanghi ng ingay ng pintuan sa karinderya ay dahil sa nilagay na tinuping mga tansan sa itaas ng pintuan. Paunti-unti silang lumalapit sa gilid ng dingding ng karinderya. Ginawa nila yon upang makita kung sino ang dumating.
Mula sa kinatatayuan ni Tatay Atong at Mang Bonela, nakita nilang may lumabas sa pintuan ng karinderya. Na sinilip ni Mang Bonela kung sino ang taong lumabas. Si Manang Rosing pala, at may kasama itong dalawang lalaki. Nagpalinga-linga ang dalawang lalaki sa paligid habang nakatayo lang si Manang Rosing na parang pagod na pagod na. Pagkatapos maisara ang pintuan ng karinderya, ay mabilis na naglakad ang tatlo palayo. Palihim na sinundan ni Tatay Atong at Mang Bonel ang tatlo. Nakakatatlong kanto na ang tatlo nang biglang huminto ang mga ito sa isang lumang bahay. Kitang-kita nila nang may sumalubong na isang babae kay Manang Rosing. May bitbit itong bata na ang edad ay nasa 5 taong gulang. May nakalagay na masking tape sa bibig ng kawawang bata, kaya hindi ito makasigaw. Ngunit pilit na pumapalag ito, kaya nagalit ang babaeng may dala dito. Sa harapan ni Manang Rosing at dalawa pang kasama nito ay biglang nagbago ang anyo ng babae. Mula sa kinatatayuan ni Tatay Atong at Mang Bonel, galit na galit ang mga ito sa maaaring sapitin ng kawawang bata. Nagkaroon ng makapal na balahibo sa mukha ang babae. Humaba ang kuko, naging mabagsik ang mga mata at tila gutom na naglalaway habang nakatingin sa kawawang bata. Bago pa maibaon ng babae ang mga kuko nito sa bata, ay biglang may narinig silang mobile police. Nasan sina Manang Rosing at kanyang mga kasama. Papasok sila sa lumang bahay at binuhat ng dalawang lalaki ang bata na panay ang pag-iyak sa sobrang takot. Takot mang nararamdaman sina Mang Bonel at Tatay Atong. Mas nanaig ang awa nila sa batang biktima at galit sa mga aswang na pumapatay sa mga residente. Pagmamadali na makapasok sa loob ng bahay, nakalimutan ni Manang Rosing na isarado ang tarangkahan. Nagmamadali nang pumuslit si Mang Bonel papasok sa loob. Habang pasalubong naman si Tatay Atong sa mga pulis. Hanggang sa nakarinig si Mang Bonel ng impit na hiyaw. Napakuyom ang kamao niya nang maalala ang bata. Sumunod niyang narinig ay ang kalabugan sa loob ng bahay. Sumigaw na ng malakas si Mang Bonel para maalarma ang mga aswang at hindi na mapatay ang bata. Dumating si Tatay Atong kasama ang 5 pulis na nakapwesto papasok sa loob ng bahay. Biglang natahimik sa loob ng bahay kaya nagmamadali nang pumasok ang mga pulis. Loob ng bahay ay may nakita silang malalaking kawa, kaserola at kaldero na nakasalang sa apoy. Dahan-dahang binuksan ng isang pulis ang kaserola at halos masuka ito sa matinding langsa. Lalo pang nawindang ang mga pulis nang makarating sila sa kusina. Ganon din si Tatay Atong at Mang Bonel dahil marami nakasabit na paa at ulo ng tao sa dingding ng bahay. May bata, matanda at sanggol. Narinig nila na may humagulgol mula sa likuran at nakita nilang umiiyak ang kasama nila sa bahay. Si Lloyd, ang kaibigan ng dalawang umuupa. Dahan-dahang nilapitan ng dalawa ang isang pugot na ulo habang isinisigaw ang pangalan ni Lloyd. Sumunod sina Mang Bonel at Tatay Atong sa mga pulis. Tulad ng inaasahan nila, nahuli ang grupo ni Manang Rosing habang nasa anyong aswang. Hawak-hawak ng isang pulis ang batang babae na takot na takot. Nagpasalamat silang lahat dahil ligtas ang bata. Ay bit-bit na ng mga pulis ang nakaposas na si Manang Rosing na isa palang aswang. Nagmamakaawa ang mga ito na pakawalan na sila. Nagulat sila na may mga batong tumama sa mga aswang. Manang Rosing ng taong bayan habang galit na galit ang mga ito. Ang isipin nila na matagal na pala silang nakakakain ng karning tao ay sadyang nakakarimarim, nakakasuka at higit sa lahat nakakasuklam na gawain na. Hindi makapaniwala ang mga pulis na totoong may mga aswang na nabubuhay. Magkakaroon na rin sa wakas ng kasagutan ang mga nangyayaring sunod-sunod na patayan sa lugar at misteryosong bigla ang pagkawala ng mga tao.
Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, persahang binuksan nila ang karinderya ni Manang Rosing. Hindi na sila nagtaka na may nakita silang mga putol-putol na parte ng katawan ng tao. Marami ding laman loob ng tao na nakalagay sa kaserola at siguradong ito sana ang lulutuing dinuguan. Samantala galit na galit ang mga umuupa kay Manang Rosing. Halos dukutin nila ito sa loob ng mobila para lang makaganti sa pagpatay nito sa kaibigan nilang si Loida. Sinaway naman sila ng mga pulis at hayaan na ang batas ang magparusa sa mga kriminal. Nagpasalamat ang mga taong umuupa sa bahay ni Manang Rosing dahil sa tulong ni na Tatay Atong at Mang Bonel ay nakaligtas ang mga buhay ng mga ito, pati ang batang babae. Nabigyan din ng katarungan ang pagpatay sa kaibigan nila. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan at karatig bayan ang tungkol sa pagkakapuksa sa angkan ng mga aswang na pinamumunuan ni Manang Rosing. Maraming tao ang nagpa-check up sa mga doktor habang ang iba naman ay sa albularyo humingi ng tulong dahil natatakot sila sa magiging epekto sa kanila ng pagkain nila ng matagal ng mga karne ng mga tao. May mga nakita ding buto at ilang parte ng katawan ng tao sa likod bahay na inuupahan ni na Mang Bonel at Tatay Atong. Napatunayan na tama nga ang hinala nila na aswang. Aswang ang maputlang lalaki at si Alex na kasama din nilang isinurrender sa mga pulis. Sinunog ng mga tao ang bahay na luma, paupahan at mismong karinderya ni Manang Rosing. Ayaw na nilang may maalala pa sa nakakasuklam na karanasan nila sa angkan ng mga aswang. Sa tulong ni Mang Bonel ay naipagkalat din sa buong bayan na magtanim ang mga tao ng kalamansi. Maging aral na ang nangyaring pambibiktima ng matagal na panahon ni Manang Rosing at angkan nito. Itinuro ni Mang Bonel sa mga tao na kahit saan pa sila pumunta, okasyon man o piyestahan, ugaliing magbaon ng kalamansi at pigaan lahat ng karning ulam, pati na ang isda, upang makasigurado na karne nga ng hayop at isang isda ang kanilang kinakain. Nagpasalamat ng malaki ang mga tao sa kanilang dalawa. Bilang ganti ay bumili ng paninda nilang mga tambal ng ahas ang taong bayan. Mabilis na naubos ang lahat ng paninda. May pumila pa para magpareserba sa susunod na pagbalik niyang dalawa doon sa bayan na yon. Masayang masaya sina Mang Bonel at Tatay Atong na sumakay ng bus. Bitbit ang maraming pasalubong para sa mga magulang at kapatid ni Tatay Atong. Napangiti si Tatay Atong nang sabihin ni Mang Bonel na isasama niya ulit si Tatay sa susunod nitong paglalakbay. At dito po natatapos ang ating kwento. Sana ito inyong nagustuhan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.